Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Atin po ngayong ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay ang ating kura paroko, Reverend Father George D. Peligro, OAR. Magsitayo ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ang ating banal na pagdiriwang ng Eucharistia ngayon ay nasa konteksto pa rin ng panahon ng Pasko. Sa ating pagdiriwang ngayon ng kapistahan ng Three Kings, tatlong hari. Tularan natin sila, nagbigay sila ng kanilang regalo para sa ating Panginoon, ang batang sanggol. Ang magandang katanungan ngayon sa ating pagdiriwang ano kaya ang pwede kong iregalo at ihandog sa batang sanggol? Mga kapatid, upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasal, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, itinagalan, sinasamba ka ng langit, sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon, Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan. Panginoon, Jesucristo, itong anak ng Diyos, Cordero ng kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na lulubog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu sa lahat ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan ng talang liwanag. Kaming mga sumasamba ng may panampalataya ay lubin mong maitaguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ng Diyos sa mga Israelita sa lahat ng dako, at maging ang mga paganong bansa, ang tatlong pantas ang mga kinatawan ng mga paganong lalapit sa liwanag ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon, mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning na iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 ng mga hari lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawing ito, kung iyong mamamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami, pawang kagalakan, yaong madarama. Pagkat ang yaman niyong karagatay iyong makakamtan at matatamo, at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa, at sa Seba na may darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran, sa taglay mong katarungan, o Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak. Mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya. Mga bansa'y magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang naahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Sinasabi ni Pablo na dahil kay Kristo Jesus, ang mga hintil ay naging kabahagi ng mga Hudyo sa kaligtasang ipinangako ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyo dahil sa kagandahang loob ng Diyos
ay pinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito ay hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit, inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hintil tulad ng mga Hudyo ay may bahagi sa mga pagpapala mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Ang talay aming nakita, kaya't kami nagsipunta upang sa poon sumamba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Puri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea nung kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel. At itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito, humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa
at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamagitan ng panaginip na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Mga kapatid, narito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Sa ating lahat, Happy New Year, maligayang Pasko at bagong taon sa ngalan ng ating parokya. Bago po natin balikan ang kasaysayan sa ating kapistahan ngayon, alang-alang sa tatlong hari, tatlong pantas, nais kong magpasalamat sa ating presensya sa bawat pagdiriwang. Pasko, simbang gabi, bagong taon, at ngayon naman ay Three Kings. Napakagandang pagpapahayag sa Diyos sa ating walang sawang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Lagi nating sinasabi, ang bawat pagdiriwang ng Eukaristiya ay isang hakbang palapit sa kaharian ng Diyos. Basta nandyan tayo sa ating pagdiriwang ng Eukaristiya, ang nangyayari palapit tayo ng palapit sa kabanalan, kaligtasan, at kaharian ng Diyos. Sana po sa bawat presensya natin, ito yung nasa isip natin, ito yung nasa puso natin, dahil ito po yung malalim na kahulugan ng ating pagdiriwang ng Eukaristiya. Mga kapatid, sa mga kapistahan natin ngayon, pinapalalim ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa mga kapistahan natin, wala tayong ibang ginagawa kundi binabalik-balik tanaw natin ang kasaysayan, ang misteryo ng kaligtasan. Sa ating pagdiriwang ng Eukaristiya, diyan ang misteryo ng pagkakatawang tao ng ating Panginoon. At sa mga ebanghelyo natin, itong Pasko, bagong taon, Sagrada Pamilya, Three Kings, narinig po natin ang mga detalye. Mga kapatid, nabanggit sa ating ebanghelyo ngayon ang pagdating ng mga pantas sa Jerusalem. At ang unang pangalan sa kasaysayan ng ebanghelyo na binanggit ay si Haring Herodes. Si Herodes kasama sa kasaysayan ng batang sanggol na nagkatawang tao. Siyang papel. Maliban kay Herodes, itong tatlong pantas na nakarating sa Bethlehem dahil sa isang natanaw nila na tala, star. Kaya po, importante po yung tala sa ating buhay. May mga stars tayo sa ating buhay. Sa Ebanghelyo, kapag wala yung tala, hindi po nila marating ang batang sanggol. At dahil sa tala na kanilang sinundan, hindi nila iniwasan, kundi ang tala ay kanilang sinundan, dinala po sila kung saan ipinanganak. At nakita nila ang batang sanggol. Kaya kumpleto po yung ating bilin. Pag nilay-nilayan po natin yan, ngayon kasama na ang Three Kings na madala ng kanilang mga handog. Pagdating nila, binigay nila ang kanilang mga handog na ginto, kamyang, at mira. Gold, frankincense, and myrrh. Bawat hari may dalang
regalo. Napakagandang tularan ang ginawa ng mga pantas, mga kapatid. Walang sawang paghahanap, walang sawang paglalapit ng mga pantas sa batang sanggol. Ito yung mensahe ng ating Pasko, misteryo ng pagkakatawang tao ng Emmanuel, na wala tayong ibang nilalapitan kundi ang batang sanggol na siya ang ating kabanalan at kaligtasan. Alam ko po, marami sa atin, kung hindi man lahat, talagang malalim na ang panampalataya, pag-asa at pag-ibig. Patuloy po natin yan. Paghahawakan po natin yan. Pero mayroon tayong mga inspirasyon. Mga pantas, mga hari. Ang ating food for thought ngayon, ayon sa konteksto ng mga pantas, if there is revelation, there is salvation. Ang Epiphany, ang kapistahan ng Kristong Hari, Epifania, ang ibig sabihin nun, pagpapahayag. Revelasyon, manifestasyon. Mula sa kadiliman o mula sa tago, ang mga pantas ay nagpahayag sa batang sanggol ng kanilang kalooban. Kung ano yung mga handog. Kaya brothers and sisters, sa teolohiya, ito po yung sinasabi natin. Kapag may pagpapahayag, may kaligtasan. There is revelation. There is salvation. Aking ihemplo po dyan ganito Yung batang sanggol na anak ninyo, mga 6 months, 1 year to 2 years old, hindi pa po nakakapagsalita. Kapag may problema ang bata, hindi pa siya nakakapagsabi kung anong problema niya. Anong nangyari sa nanay? Natataranta. Hindi kagaya sa atin, pag may edad na tayo, nakakayanan na po natin sabihin, masakit ang ulo ko, masakit ang tiyan ko, masakit ang paa ko. Na-communicate natin. Revelation is communication. Kapag wala nun, naku, nangangapa ang nanay. Ano kaya ang problema ng bata na ito? Hala, isip ka ng isip, observe ng observe, pero magagaling ang mga nanay, mayroon silang intuition, ay mayroon silang inborn na gift. Kung anong problema ng bata, ayan. Pero ganun pa man, nangangapa dahil walang sinasabi. Pero kapag natuto na tayong magsasalita at nasasabi na natin, mas maganda ang kaligtasan kasi natutulungan po tayo. Isipin nyo, di ba, uso ngayon ang expression, saan ka galing? Secret. Sinong kasama mo? Secret. Anong ginawa mo? Secret. Pumasok ka ba sa school? Secret. Gagraduate ka ba? Hindi na secret kasi hindi makapag-graduate. Dahil sa mga sikreto na yan, marami mga biyayang lumalampas. Hindi natin natanggap. Samantalang, ito mga pantas ngayon, nagkaroon sila ng kagandahang loob ng katotohanan. Ipahayag kung anong meron sila sa batang sanggol. Hindi kagaya ni Herodes. Si Herodes kunyari lang. Punong-puno ng kasinungalingan Kunyari, sige, ipaalam nyo sa akin. Pero mamaya, siya yung nagpapatay sa mga batang sanggol. Holy innocence. Meron siya iniisip. Pero ang kanyang iniisip, hindi niya masabi, sikreto, kasi hindi maganda. Masama. Kasalanan. Kunyari lang, sugar coated, tinakpan niya. Sige,
balik kayo sa akin ha, para ako din makasamba sa batang sanggol. You see? Kung ano yung ginagawa ng ating isip, hindi na siya inosensya, kundi mali siya. Mga kapatid, dito ang tukso. Yung innocence, yun yung purity of thought and feelings. Sana yun yung hingiin natin sa Panginoon. Panginoon, kung ano yung binigay mong inosensya nung ako'y ipinanganak, sana wag mawala. Kasi ang innocence is absence of malice. Walang mali siya. Sino ang may inosensya? Pag anak, batang sanggol, 1 taon, 2 taon. Kasi hindi po nag-iisip, walang halong mali siya ang kanyang isip at damdamin. Kaya nasa kanya ang gift of innocence. Ang problema, ang sa tao habang tumatanda, may pumapasok na mali siya. Nagtatanong nga sila, Father, kailan ba nag-uumpisa yung kasalanan? May nagtanong sa akin Sabi ko, ang kasalanan kasi, yung bakit ng mali siya. Kailan nag-uumpisa ang bata na mayroong mali siya? Baka mamaya yung iba, 6 years old 7 years old. O baka mamaya yung iba, medyo inosente talaga. Kahit 10, 12, mga anghel. Huwag mo nating kalimutan na binigyan tayo ng Panginoon ng biyaya ng inosensya. At ipanalangin natin, Panginoon, sana naman maiwasan ko yung mali siya. Si Herodes, punong-puno ang kanyang isip ng hindi magaganda. Tawagin nating mali siya, kasalanan. Bakit? Gusto niyang lumamang Ayaw niyang magkaroon siya ng kompetensya. Gusto siyang, siya lang ang hari. Samantalang, dumating na ang batang sanggol na magiging totoong hari ng sanlibutan. Ayaw ni Herodes ng ganun. Kaya, dahil sa mali siya, gusto niya na mawala kung sino man ang kakompetensya sa kanya. Mga kapatid, napansin niyo sa bandang huli ng ating ebanghelyo, yung mga pantas bumalik kay Herodes. Sa panaginip, sa mingsahan ng Panginoon, sinabihan sila, mag-iba na kayo ng daan. Huwag po kayong bumalik kay Herodes. Dahil, siyempre, alam na ng Diyos na iba ang nasa isip ni Herodes. Si Herodes, sa unang banda, at 3 pantas sa kaliwang banda. Tularan natin sila, ibigay natin sa kanila, o sa batang sanggol, ang anumang regalo pwede nating ibigay sa Panginoon. Malamang hindi ginto, kamanyang at mira. Hindi po natin kaya yan. Pero anuman ang kayang-kaya nating ibigay sa Panginoon, tularan natin ang mga pantas. At yung pag-iiba ng daan ng mga pantas, mensahe din yan para sa ating lahat. Kung ano yung nakaraan, yung iwanan, yung iwasan. Ngayon, harapin natin ang katotohanan. Harapin natin ang mensahe ng kaligtasan ng batang sanggol. Merry Christmas po sa ating lahat. Happy New Year po. At nagpapasalamat muli tayo. Alam niyo, itong Pasko, napakadaming biyaya si Father. Halos hindi na ako makadala sa kwarto sa sobrang daming mga regalo na binigay sa akin. Kaya thank you very much po sa inyong lahat. Yung hindi pa nakapagbigay ng regalo, nagbabalag pa lang, okay naman yun. 24 hours open yung office natin, parang 7-Eleven. Yung mga nagbabalak. Yung mga walang balak na magbigay, si Lord bahala sa inyo po. Merry Christmas, Happy New Year po sa kanila. Magsitayo ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating palataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat
na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lahat ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, nagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na inilibing, nanaog na mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pamagitan ng pagsilang ni Jesucristo, ang lahat ay anak ng Diyos at tagapagmana ng kalangitan. Ngayon dumadalangin kami sa iyo, Ama, upang maging karapat-dapat kami sa handog na ito. Isinasamo namin, Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Para sa simbahang katolika, matutunawa kami sa pakikinig sa bawat isa upang maakay namin ang mga nawawalan ng pag-asa at mga nasa kadiliman, patungo sa liwanag na dulot ng isinilang na manunubos. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga namumuno sa simbahan, maging buhay na instrumento nawa sila ng sinulidad sa ating simbahan. Gabayan nawa nila ang mga nananampalataya sa pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba ng lahi at kultura. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan kami ng iyong liwanag. Para sa mga hindi pa sumasampalataya kay Kristo, naway maanigan nila ang Diyos sa kanilang mga mabubuting gawa at sa huli, matagpuan nila ang liwanag ng kaligtasang dala ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga pumanaw na, matamasa nawa nila ang kapayapaang walang hanggang na ipinangako sa kanila ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan. Ganon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Ialay natin ang ating panalangin alang-alang sa kapatid nating yumao, ang ating kista na si Sister Belen Santos. May kalooban siya ng buhay na walang hanggan, ng kapayapaan at kapatawaran ng mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Amang nasa langit, liwanagan nawa ng iyong anak ang aming buhay upang sa gayon maalalayan kami sa aming paglalakbay patungo sa iyong kalwalhatian sa kalangitan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Naglay
iyo ang lahat. Mandalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin na ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Aming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi sa ginto, mira at insenso ang tinataglay, kundi ang inilalahad, inihain at pinagsasaluhang sa Jesucristo. Kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga'y iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan, sa pagpapahayag ng anak mong giliw na siya ay hindi naiiba sa amin. Minarapat mong sa pagkatao namin magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walumpay sa langitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw mo kalanta ng kabanalan. At sa pamagitan ng Espiritu gawin ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Jesus. Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, hawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay lumitahin, sarili ay hihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at pagkabuhay na iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, yung buklod sa pagkaisa sa pagkaita ng Espiritu Santo.
Amalingapin mo sa mga laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Arsospot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin nilay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapat kami lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Isa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, aming patrona, Birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. San Jose, mga apostol, San Ezekiel, San Juan Pablo II, San Pablo VI, San Agustin at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo. Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Sabay natin dasalin ang panalangin na binigay ng Panginoon sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob dito sa lupa para ng sa lahat. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at tawarin mo kami sa aming mga sala. Apatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami mahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasatilo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabigyan dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoon Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming panampalataya at huwag aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at kaysa sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoong Jesus laging sumainyo. At sumay. Mga kapatid, magbigayan po tayo ng kapayapaan mula kay Kristo. Kasalanan ng sanlibutan, maawa
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, ang batang sanggol na nilapitan ng mga pantas upang bigyan ng kanilang kanya-kanyang kaloob. Mapalad tayong lahat ng yayahan sa kanyang huling hapunan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit Sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Lahat ay tahimik, pati mga tala sa uhaw na langit. Kay hindi ng hangin, maring umiibig sa kapayapaan ng buong daigdig. Kaya pa panahon ay diwa ng buhay, biyaya ng Diyos sa sangkatauhan. Ang gabi payapa, lahat ay tahimik, pati mga tala sa buhaw na langit. Ang gabi payapa, lahat ay tahimik, pati mga tala sa buhaw na langit. Kay hingging ng hangin, maring umiibig sa kapayapaan ng buong daigdig. Kaya panahon ay diwa ng buhay, biyaya ng Diyos sa sangkatauhan. Ang gabi payapa, lahat ay tahimik, pati mga tala sa buhaw na langit.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag upang ang niloob mong aming pagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga paalala. Patuloy pa rin po ang panawagan ng ating simbahan para sa ating anniversary raffle tickets, gayon din sa coffee table book at sa ating dalaw tahanan frames na maaari pa rin pong mabili. Para sa mga interesado, mangyaring magsadya lamang po sa lamesa na nasa harapan ng ating simbahan. Sa darating na kapistahan sa Santo Niño sa ikatlong linggo ng buwan ng Enero, para sa pagpapabinyag, ang requirements po ay kopya ng birth certificate at kopya ng marriage contract ng mga magulang kung kasal. Gayon din ang palistahan ay gagawin sa araw ng Sabado bago ang araw ng kapistahan sa ganap na 8:08 ng umaga. Ang mga batches o ang oras ng binyagan ay depende sa bilang ng mga batang pabibinyagan at patuloy na ating titingnan ang protocols para sa kaligtasan ng lahat. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magsiyuko kayo at tingin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos na tumawag sa inyo mula sa kadiliman upang kayo ay makarating sa kanyang kadakilaan, sa kanyang dakilang kaliwanagan, at mapagtatag sa inyong pananalig, pag-asa at pag-ibig ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Kayo mga tagasunod ni Jesucristo na nagpakita ngayon bilang liwanag na nagniningning sa kadiliman, ay siya nawang magpagindapat na kayo'y maging ilaw para sa kapwa-tao ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na Eucharistay, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Ang Pasko sinabi, tayo ay mga siawi ng magagandang himig, dahil sa ang Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo'y isilang, may tatlong haring nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipagandong ng tanging galay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo ay magsiawi habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit, ang sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan at sundin nitong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo ay magsiawi habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay lumapit, ang sanggol na dulot ng langit. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay
mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Ukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagalya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.